minority ang party in power. Isa sa mga ayaw ng mga politiko yung eleksyon eh. Kung ang layunin ng isang opisyal ay ang kapakanan ng bayan, lahat po nakagawin niya para sa kapakanan ng bayan, hindi para pang sarili. Ngunit sa Pwede niyo po ba akong kwentuhan? Ano po yung mga experiences na ito ng mga iba't ibang Santo Papa po? Ang galing eh. Kasi it's a very... Ako, pangarap ko yan na kada Santo Papa may picture. Almost kulang na lang po si Pope Leo nung Santo. So kayo po ay isang relic din. Kasi nahawakan niyo po si Saint John Paul. Huwag namang relic. Ay, hindi naman Buhay pa ako. Buhay po, pero parang... Nakikita, napapaiyak ako eh. Talaga po. napapaiyak. Actually, kita ko po sa picture. Parang... Napapaiyak ako na biro mo, mahawakan mo yung Papa, malapitan ka ng Papa, talagang napapaiyak ka. Really, that was how I felt. 25. Yan po, nagkaroon kami ng audience kay Pope Francis. At again, we were blessed because kami ay nilapitan, hindi yung kaming nilapitan niya and binless niya kami, kaya napaiyak ako. Wow. Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ang sandaling puno ng inspirasyon, pagninilay at syempre konting kasiyahan? Mga kwento ng puso na hindi lang nagbibigay aral, kundi nagbibigay din ng ngiti at pag-asa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ako po, si Romar Chuka at ito ang Sensei na kung saan ang bawat kwento ay patunay na buhay ang pananampalataya. Nung kakapasok niyo lang po nung panahon, that was 2000. Hindi ko na alam kung anong taon, basta, I could not remember what year that was, no? But I think it was in the early 2000, about 25 years ago. Nung pumasok po kayo, Volkswagen, Jeep, UV Express? Volkswagen. Volkswagen po, nung time na yon. Pero talagang, on that point, talagang hirap po ang political party system sa atin. Unang-unang pagkakamali, ginawa po multi-party system in a presidential form of government. Alam mo yung multi-party ko sa presidential form of government, the best example is America. America has a presidential system. Yes. And they have a two-party system. In England and in many countries in Europe, it's a multi-party system and a parliament. Bakit po nananatiling matibay ang political parties? Dahilan po even in parliamentary systems, in multi-party systems, the parties tend to stay in their own party. Kasi pag umalis sila, nagkakaroon ng eleksyon. Nagiging minority ang party in power. Isa sa mga ayaw ng mga politiko yung eleksyon eh. So that is why, because of that, there is a natural and human tendency to stay together. Stay together, yes. Pagdating mo sa atin, tayo presidential party, a presidential system, multi-party system, maraming partido at papalit-palit araw-araw kung anong partido nila dahil hindi nawawala ang administrasyon kung magpalit ng party yung kanilang mga miyembro. So, that is why a multi-party system to me is not fit in a presidential system. And kaya po, ang pinaka-example dyan, yung Senado eh. Yung partido dyan, 24. Bawat isang senador ay isang partido. At ito po yung nag-upisa nung pong martial law kung saan inabolish the Pangulong Ferdinand Marcos lahat ng political parties at iisa lang ang nabuhay, yung KBL po. Ano naman po yung KBL, yung kabat? Kilusan Bagong Lipunan. Okay. Oo, pero nagiging, KBL, Ka-Diyos, at saka, Bayan? Hindi, Ka-Diyos, Kalangka, naging pagkain eh.
Anyway, so naging one-party system ng martial law, nawala ang lahat na partido. KBL na lang. Kaya yan po ang sitwasyon natin na trace back the difficulty of political parties to that period during martial law na ang dating Pangulong Marcos ay wala pong pinairal na ibang partido kung hindi yung KBL. Parang kumbaga, yun po yung naging history kung bakit iisa lang buo before, tapos siguro it was a melt, parang... Kadahilan po, so nung nawala si Marcos po. si Marcos, yung mga politiko po, kanya-kanyang... Kanya-kanya. Oo, kaya nagkaroon ng multi-party system at ang ating framers ng ating 1987 Constitution thought that we should have a multi-party system na kalimutan nila na nasa presidential system tayo kahit pagpalit ka ng partido, hindi naman natutumba ang pamahalaan. Wala namang eleksyon na tinatawag. But nevertheless, it became a multi-party system in a democracy. Noong kaya ang walang vetting ang political parties doon sa mga tumatakbo sa eleksyon. Noong bago before martial law, nationalista and liberal lamang ang partido. Bago ka maging kandidato ng either party, dumadaan ka sa konbensyon. Yes. Political convention, kung saan pinipili ng mga kawani ng partido kung sino maging standard bearer, kung sino mga kandidato. Kaya yung naihaharap sa taong bayan, yung mga kandidatong kwalipikado naman dahil sila'y dumaan sa convention. Ngayon, wala na yun eh. Bawat elected official is his own political party. Naging independent na po lahat. Wala ka nang marinigan. May narinig ka bang konvensyon? Wala kang narinig na konvensyon. Dahil pag nagkandidato ang isang opisyal, siya ang pumipili kung saan siya pupunta. Hindi baliktad noon ang partido ang pumipili kung sino maging kandidato. Parang from the ground up po. Oo. Ngayon, magkakandidato ka at pipili kung saan ka sasali. Parang nagkaroon ng menu. Oo. Yes. So, yan. Kaya yan ang naging... So, siguro, Sen, with that, situation, what's a way to mitigate that in our country? Well, we have many attempts, but, halimbawa, kailangan mayroong political party system bill noon na hinain natin. Ngunit, because of our economic development, kailangan talaga ang suporta ng pamahalaan sa isang partido para mabuo yung two-party system. Gahilan sa kahirapan po ng ating bansa, hindi na magiging mahirap mahirap kumbinsihin ang taong bayan na kailangan natin ang pundo para ayusin natin yung political party system natin. Hindi nakikita ng taong bayan ang advantage ng stable political party. Hindi na nakikita yon. Kaya hindi umiiral ang konsepto na may balik natin sa two-party system ang ating sistema ng pamamahala. I'd like to go back doon po sa Volkswagen at saka sa 747 po na naikwento nyo. Ano yung mga panahon throughout these past years po sa Liberal Party na naging 747 po yung... Noong panahon ni Cory, after the Cory, noong nagiging attractive ang Partido Liberal dahil sa ating mga plataforma na maayos. At yung maraming sumali. At si Senator Rojas, noon si Mar Rojas, presented himself or wanted to be president. And we thought that he was going to be a good president. Marami pong naniwala na siya ay dapat maging Pangulo ng bansa. At marami tayo nakuhang supporter noon at miyembro ng Partido Liberal.
sa ating layunin na magkaroon ng maayos na Pangulo ang ating bansa. Kaya yun po ang doon naging 747. 747. Hindi pa po A380. Hindi po pa. A380. Pero marami. Tapos, noong natalo si Mar, at walan tayo ng mga miyembro at iilan na lang kami noon. So, that is the history of the party. Kahit tingnan mo ang buong kasaysayan ng Partido Liberal, may mga panahon at taon na malakas, marami. Ngunit afterwards, bumababa na naman. You accept that as part of our political life. Ang problema lang ngayon in our current system is multi-party. Ibig sabihin sa dami ng partido, hindi mo na malaman kung alin yung tunay na partido. Totoo po, totoo. So, salamat po dun sa mga insights na yun. And I'd like to ask po, with all this paglipat po mula 747, Volkswagen, pwede nga naging jeep din po no? No, minsan. What makes one Senator Frank Drilon grounded po? Well, what makes one grounded? Ako'y naniniwala na kung ang layunin ng isang opisyal ay ang kapakanan ng bayan, lahat po nakagawin niya para sa kapakanan ng bayan, hindi para pang sarili. Ngunit sa aking nakikita ngayon sa kasalukuyan, talagang hindi mo po masabi na ang kanilang ginagawa ay para sa bayan. At lalo na ngayon, dambuhalang katiwalian ang nididiscovery natin. Magtatanong ka, bakit nangyayari sa atin ito ngayon? Bakit walang takot sa batas? Why is everybody committing all of this with impunity? Walang napaparusahan. Kaya po, hindi madali ang ating problema. I'd like also to ask, where does faith figure in your politics po, if I may? Yung parang, paano po pumapasok ang Panginoon or si Lord po sa inyong, meron po bang ganong perspective? Ako'y araw-araw nagsisimba. Talaga po? Saan po kayo nagsisimba? Sa ngayon, araw-araw po ako dahil ako'y retired na. Opo. Pero saan po kayo? Sa Mary de Queen, sa San Green Juan. Hills. Dito po. Dito lang. Mga Hiswita po yan. Hiswita, oo. Kaya mga kaibigan ko, Hiswita. Opo. Yan po, ngunit nung ako'y nasa gobyerno pa, talagang mahirap naman gumising ng alas 6 ng umaga, araw-araw para magsimba. So you pray on your own and palagi mo lang iisipin ano bang dapat gawin sang ayon sa morals of governance para mabuti para sa bayan. Ito pong kanina while I was playing the piano, I play the piano po, no? Good. Oh. And then nakita ko po ang dami mga litrato ng mga Santo Papa sa inyong piano, no, na pwede natin i-feature later on. Pwede niyo po ba akong kwentuhan? Ano po yung mga experiences na ito ng mga iba't ibang Santo Papa po? Ang galing kasi it's a very, pangarap ko yan, na kada Santo Papa may picture. Almost, kulang na lang po si Pope Leo. Opo, opo. Ano po mga kwento behind this? Yan naman, I attribute that to my wife. Talagang, religion became part of my life principally because of my wife. Wow, ang ganda. And noong panahon na yon, nung unang-una na Santo Papa bagong kasal kami Pope John Paul po. Si John Paul. Bagong Saint John kasal Paul. kami noon. At ako'y sa Senado noon, kinausap po yung Vatican Ambassador kung pwede kami magkaroon ng pass doon sa General Audience. Binigyan kami ng pass at nung nakita kami ng mga obispo galing sa Bicol kung saan ang aking may bahay, tinawag kami at inilapit kami kay John Paul. Wow. Kaya yun ang
isa sa mga picture. Ano po, sa Catholicism po kasi meron tinatawag na first class relic. Alam niyo po yun, yung second class relic at yung third class relic. Yung first class relic, bahagi po ng katawan. Kunwari, si San Ignacio, may bone po, di ba yung ganun? Second class, I think ginamit po ng santo, tapos yun bine-venerate po. And then yung third class relic, nahawakan ng santo, or parang nadaplisan nung santo. So kayo po ay isang relic din kasi kasi nahawakan niyo po si Saint John Paul. Huwag namang relic. Ay, hindi naman Buhay po. pa ako. Buhay po, pero parang No, pero yes. what's the feeling po of Aba, mahawakan? nakikita, Joke lang po yun, joke lang po yun. nakikita, napapaiyak ako eh. Talaga po. Oo, Actually, napapaiyak. kita ko po sa picture, Oo, parang napapaiyak ako na biro mo mahawakan mo yung papa, malapitan ka ng papa. Talagang napapaiyak ka. Really, that was how I felt. And especially, the last Pope, Pope Francis. Pope Francis, noong audience namin, siya pa ang lumapit sa amin dahil sa, Anong taon po yan? anong taon? This year lang po ba yun? This year, no? This year. Bago siya namatay. Opo. Oh, he died in mga March, no? March. So about mid-February of this year, 2025, yan po, nagkaroon kami ng audience kay Pope Francis. Pope Francis. At again, we were blessed because kami ay nilapitan, hindi yung kaming nilapitan niya and binless niya kami, kaya napaiyak ako. Wow. Tapos parang nakita ko po sa picture, nasa harap po kayo. Ha? Nasa harap po kayo. Opo, hindi ko alam kung paano ko napunta sa harap. Basta we found ourselves seated in front. Yun po ang nabigay sa amin na pass. So, we were it was a highlight of my life. Wow. That I was given that opportunity to see the Pope and to meet the Pope and to hold him. Sa iba po, tuwang-tuwa na pag makikita mo sa Makita lang, balcony, opo. layo-layo kami nahawakan po Opo. ng isa, dalawang beses. Opo. Ay, tinitingnan ko lang, wala lang Pope Benedict po, ano? Ay, hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon noong kay Pope Benedict. So, it just matter. It's, we were blessed with audiences on the 2 or 3 popes, except Pope Benedict. How many years married na po kayo ni Mrs. po ngayon? Kami po ay nag-asawa 1997. Saan po kayo kinasal? Dito po sa Mary the Queen din? Mary the Queen. Opo. So, we will be celebrating our 29th year on April 6. Ang ganda, ang ganda. Any anniversaries po na na-celebrate nyo na, di ba may mga wedding anniversaries po? Tapos, Opo. may ceremonies. Yes. na ano po. Well, on our 20th That was 20th anniversary. 2017 po? Basta 20th. 20th. From what year was that? Kami po'y nagpunta ng Rome. We had renewal of vows. Wow. And we visited the tomb of Saint Peter. St. Peter. Sa crypt po mismo. Yes, crypt mismo. And that was a very memorable occasion for me. Renewal of vows po kayo doon sa tomb ni St. Pete, sa crypt po. Yes, Wow, renewal of ang ganda. Ang ganda. Very natutuwa po ako. Kasi ako rin po, I also met the Pope nung January din. Kayo February this year din po. So, nakakatuwa lang po. And then, it's a surprise to me and a beautiful insight din na, kumbaga, hindi kayo iniwan ng Diyos po. Kasi everyday, nagsisimba din po. Tapos you spend time with your wife in church, no? So it's Not only in church. Not only in church, pero also in church, di ba? Also in po. church. Siguro these days po that you told me that you're retired po. What's bringing you joy? Nanonood po ba kayo ng Netflix? Naglalaro po ba kayo ng tennis? What brings me joy
is to be with the grandchildren. Ay, talaga. Yan po, natutuwa ako pagkasama. Ilan po ang grandchildren niyo? 10. Wow. 10. Opo. So, yan, that brings me happiness and joy when I'm with the grandchildren. May nagpari po ba? Gusto niyo po bang magpari yung isa dyan sa 10? Ay, wala po akong alam na may gusto magpare. Kaya ang aking may bahay gusto po magkaroon ng pare. Eh, hindi mo naman mapipilit yung mga bata. So, wala po. Wala. Siguro we're now towards the end of this interview. And nakita ko po, yun nga, yung mga bagay na nagpapaligaya sa inyo, yung mga pinagdaanan nyo rin po, yun nga, mula 747, Volkswagen, and lahat po. Kitang-kita po yung hugot nyo na may pangarap po kayo. Hindi lang po para sa inyong pamilya, pero para sa Pilipinas, no? In all these things that are currently happening, what are you currently hoping for the Philippines po? Alam niyo po, ako'y nalulungkot pag nakikita kong maraming mahirap sa ating bansa. At dahilan po ako'y dumaan sa pamahalaan din ng ilang taon, nakikita ko kaya naman kung maayos ang pamumuno. Pag maayos yung ating mga pinuno, makakagawa ng maayos. Kaya ako'y nalulungkot na hanggang ngayon maraming mahihirap sa atin. At ang aking pangarap naman ay sana magkaroon ng isang leader at pangulo na talagang ang tinitingnan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot sa buhay ko, makita na marami pang mahirap hanggang ngayon sa ating paligid. Pero yun po, di ba, na-share nyo na you're a very Catholic person and part of it really is hope, no? Hoping for our country. And part of yung hoping for the country is looking at the young people of the day. That's correct. Na Yes, yung mga bata. yung mga bata na perhaps, ano po sila, parang minsan may sariling mundo, sariling buhay. Pero ano po yung ma-advise nyo po sa mga kabataan of today po, Sen? Unang-una sa mga kabataan, ang pairalin po natin yung respeto sa mga matatanda. Opo. Isa po yan sa magaling na foundation. At mula po dyan, nagkakaroon ka ng mas maayos na pamumuhay, mas diretsong pamumuhay at pagserbisyo sa bayan. Kaya po sa ating mga kabataan ngayon, ang masasabi ko, sikapin niyo po na maging maayos ang buhay niyo dahilan sa pag maayos ang ating pamumuhay, yan po makakatulong tayo, hindi lang sa ating sarili, sa ating pamilya at saka sa ating bayan. Pwede po ba tayo, last na po ito, na pretend po na ako po, nag-iisip po ako kung magsisilbi po ako sa bayan. Ano po sasabihin niyo sa akin? Like, kunwari tatakbo po ako, nag-iisip ako, tatakbo ba ako o hindi? Ano po sasabihin niyo sa akin personally po? It's a challenge. And it can be very fulfilling. Once you become a public official and masasabi mo na nakatulong ka sa bayan, lalo na po sa mga mahihirap, it gives you a sense of fulfillment. Maraming salamat po. Thank you very much. Po. So, muli, salamat sa inyong wisdom. Salamat po sa inyong mga ibinahagi. Malamang may mga natutuhan po kaming mga bago bilang mga kabataan sa inyo po, sa inyong mga sa inyong love life, sa inyong mga journeys po. And I hope and pray po that magpatuloy po ang inyong influence dito po sa ating bayan sa pamamagitan ng mga naitatag niyong mga batas din na naisulat. So, maraming salamat po, Sen. Thank you very much. It's been a nice interview with you. Thank you very much Thank you. po. Sa aking mga kasama sa partido, marami na po tayong dinaanan na hirap. At hindi po mawala ang partido natin kahit anong mangyari habang nakikita natin ang ating layunin ay para lamang sa kapakanan ng ating bansa, kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga mahirap. Kaya kahit po anong mangyari, huwag po kayo mawala ng tiwala, ipagpatuloy natin ang ating mabuting gawain.
bilang isang partido. Salamat po.